Salamat po sa inyo guys and God bless. Sa chapter 20 ay sinira ng Divine Immortal Sect ang Ling Yun Sect at Ling Xiaopik gamit ang isang malaking bloke ng yelo. Matapos ang pagwasak sa Ling Yun Sect ay dumating naman si Lin Chansong at dito nalaman ng Marquis na ang Divine Immortal Sect ang pumatay sa anak nitong si Lin Yunyi. Sa Divine Immortal Sect ay nagbabantay si Xuanxia habang nagbabantay ay pinagtitripan nito ang isang ibon at tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Nakabalik naman sa Divine Immortal Sect sina Wang Feng at Elder Yaoyu na parang walang nangyari. Nang makita ni Xuanxia ang pagbabalik ng dalawa ay agad itong nagbigay respeto sa leader ng Divine Immortal Sect. Kasabay ng pagdating ni Wang Feng at Elder Yaoyu ay dumating din si Li He sa lugar. Ilang saglit pa ay nagtanong si Wang Feng kung gusto na nitong sumali at maging disipulo ng Divine Immortal Sect. Nakita naman ni Li He ang pangalan ng sect at nag-iisip ito na kahit noong nakalipas nitong buhay ay hindi niya tinawag na Divine Immortal ang kanyang sect na binuo kahit siya ay isang profound emperor realm sa mga panahon na yon. Sinabi naman ito kay Wang Feng na nag-aaksaya lang si Li He ng oras dahil hindi alam ng isang tulad ni Wang Feng ang ambisyon na mayroon siya. Nagalit naman si Xuanxia kay Li He dahil binastos nito si Wang Feng kaya ginamit niya ang Demon Claw at hinawakan nito ang mukha ni Li He ngunit si Li He ay nakatayo lang at walang ginagawa. Ngunit nagsalita si Wang Feng na kahit si Li He ay nasa Profound Emperor Realm ng nakaraang buhay ay mahina pa sa ngayon si Li He dahil nasa Entry Phase Realm lang siya at hindi niya kayang lumaban sa ngayon kay Wang Feng. Natigilan naman si Xuanxia at nag-iisip na noong siya ay malakas at kinatatakutan ng lahat ay hindi nito kayang dumpensa laban sa isang Profound Emperor Realm. Ang sabi naman ni Wang Feng ay huwag magmadali na magdesisyon na hindi siya sasali sa sect kaya pinapasok ni Wang Feng si Li He sa loob ng Divine Immortal Sect. Sa pagpasok ni Li He doon sa Divine Immortal Sect ay naalala nito na hindi siya makagawa ng ganoong kalaki at perpektong mundo dahil ang isang Profound Emperor Realm ay nakakagawa lang ng maliit na mundo kaya nagkaroon na ng interest kahit konti si Li He at gusto nitong makita kung anong mayroon sa Divine Immortal Sect. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa Sect Hall at ang sabi ni Wang Feng kay Li He ay alam niyang mayroon siyang treasure ngunit wala itong halaga sa kanya kaya hindi niya ito binibigyang ng pansin. Mayroon lang siyang gusto at iyon ay mapasama siya sa Divine Immortal Sect. Hindi pa rin makumbinsi ni Wang Feng si Li He kaya tinawag nito ang mga elder at sa isang pitik lang ng kanyang deliri ay naroon na agad ang mga ito. Kaya nagtanong si Li He kung ginagamitan ni Wang Feng ang tulad niya ng lakas para sumali sa Divine Immortal Sect. Sagot naman ni Wang Feng ay ipinapakita lang nito ang lakas na mayroon ang kanyang sect. Kaya pinagyabang na ni Li He ang kanyang hawak na treasure dahil kaya niyang makatakas kahit na may 3 profound sovereign realm sa kanyang harapan. Sa pag-uusap nila ay may biglang dumating ang kanyang espada ay kinakaladkad nito. Ang mga espada na naroon ay nagbibigay ng reaksyon habang siya ay papalapit sa mga ito. Maging ang Peerless ay nakaramdam ng pagkabahala, at dumating na ang may pinakadelikadong sword technique sa lahat ng naroon. Siya ay si Elder Yan Shisan ang tinagurian Sword Demon ng Divine Immortal Sect. Sa pagharap nito kay Wang Feng ay nagbigay si Elder Yan ng respeto para sa leader ng Divine Immortal Sect. Tiningnan ni Wang Feng kung anong kakayahan mayroon si Elder Yan at nang makita niya ito ay namangha siya dahil si Elder Yan ay isang profound sovereign realm. Mayroon din itong nakakatakot na teknik na tinatawag na 15 Swords of Death at ang kanyang gamit na espada ay 13 Pearl Sword. Sinabi pa ng system na si Elder Yan ay isa sa napakalakas na swordsman na ang tanging hiling ay makalaban nito ang Sword Emperor Zhai Xiaofeng. Nakabuo si Elder Yan ng kanyang sariling sword technique na tinawag nitong 13 Deadly Swords ngunit nasundan pa ito ng ika-14 at nang makalaban nito si Zhai Xiaofeng ay nabuo nito ang pinakamalakas na teknik nito at yun ay ang 15th Swords na nagre-representa ng pagkasira at kamatayan. Kayang mapatay ni Elder Yan si Zhai Xiaofeng ngunit mas minabuti nito na patayin ang sarili para hindi na malaman ng iba dahil natuklasan nito na ang tanging epekto ng teknik niya ay pagkasira at kamatayan lang. Minaliit naman ni Li He si Wang Feng dahil ang dumating na si Elder Yan ay isang profound sovereign realm ngunit si Wang Feng ay nasa mas mababang antas ng kultibasyon pa lang at tinanong nito kung dapat ba siyang maging sect leader ng Divine Immortal Sect. Si Elder Yan naman ay hindi nagustuhan ng mga sinabi ni Li He kaya tinutukan ng espada ito at sinabing kailangan niya sigurong ipakilala ang 15 Swords of Death habang si Li He ay wala namang reaksyon kahit na nakatutok ang espada sa kanya.
Pinahinto naman nito si Elder Yan at sinabing huwag magalit agad sa mga ganong maliit na bagay lang. Sinabi pa ni Wang Feng na madali lang magpataas ng antas at kayang-kaya niya na maging profound sovereign realm kung gugustuhan nito. Tinignan ni Wang Feng ang kanyang system at mayroon itong 40,000 puntos para gamitin. Ginamit ni Wang Feng ang 10,000 puntos para makipagsapalaran sa system at nakakuha naman siya ng mga kultibasyon tulad ng kay Elder Yan Shisan, Elder Yaoyu, Elder Ziman Piaozu at technique na shifting flowers onto jade ni Elder Yaoyu. At inilagay niya ang ilan sa mga ito sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay nabalutan ng liwanag si Wang Feng at naglabas ng malakas na enerhiya at naging profound sovereign realm. Nagulat si Li He sa nangyari na yon at iniisip nito na nagtatago lang si Wang Feng ng kultibasyon o kaya naman ay bigla talagang tumaas ang antas ng kultibasyon nito. Nagtanong naman si Wang Feng kung ano pa ang masasabi ni Li He sa kanya ngunit naglabas ng enerhiya si Li He at sinabing kahit na ang Divine Immortal Sect ay may 4 na profound sovereign ay lalaban siya kahit mamatay pa. Ngunit sinabi ni Wang Feng na may nakakalimutan siya na isa pang profound sovereign realm at si Elder Ye ang tinutukoy ni Wang Feng. Galit naman na sinabi ni Li He na si Elder Ye ay nasa nobility realm lang kaya huwag siyang lolokohin nito. Kaya ipinakita ni Wang Feng kay Li He ang isang teknik na ang Divine Immortal Sect lang ang mayroon at yun ay promotion through distance technique. Ang sabi naman ni Li He ay kahit na noong siya pa ay Profound Emperor Realm ay hindi niya kayang gawin itong sinasabing promotion through distance. Sagot naman ni Wang Feng na may kayabangan pa ay kung hindi kaya ni Li He gawin yun hindi ibig sabihin na hindi rin kaya ng iba. Sa tulong ng system ay inilipat ni Wang Feng ang kanyang kultibasyon kay Elder Ye at hindi nagtagal ay may mga enerhiya na pumapasok kay Elder Ye. Dahil dito ay naging profound sovereign realm ang kultibasyon ni Elder Ye na dati ay nasa nobility realm lang. Nagpasalamat naman agad si Elder Ye kay Wang Feng at sabi ni Wang Feng ay walang kahirap-hirap ang palakasin si Elder Ye. Bigla naman nagsalita si Elder Ziman at nagpasalamat ito dahil binigyan siya ni Wang Feng ng kalaban na parehas ng kanyang kultibasyon. Hindi naman nakapagsalita si Li He sa mga nakita nito dahil kahit siya ay hindi niya kayang gawin iyon. Kaya sinabi ni Wang Feng na may 4 na profound sovereign realm ang Divine Immortal Sect at isama pa siya kaya mayroong 5 malalakas na cultivator ang kanyang sect kahit na lumaban si Li He ay hindi na niya ito magagawa pa. Kaya inalok ulit ni Wang Feng si Li He kung gusto na nitong sumali sa Divine Immortal Sect at kaya nitong ibalik at lampasan pa ang kultibasyon ni Li He noong nakaraang buhay nito. Kaya wala nang nagawa si Li He kung hindi sumali na lang at sinabi nito na sasali siya sa sect ng 10 taon at kapag naka 10 taon siya ay aalis na rin ito sa Divine Immortal Sect at nagbigay na ito ng voluntaryong halaga para makasali sa sect. Binati naman si Wang Feng ng system at binigyan ng reward na 30,000 puntos at isang summon. Natuwa naman si Wang Feng sa reward at hindi nasayang ang kanyang paggamit sa mga puntos para lang makumbinsi ang isang nabuhay na Profound Emperor Realm. Pumunta naman tayo sa Xingyao Mountain Range kung saan naglalakbay si Mu Yunfei at sa tagal ng paglalakbay nito ay nakaramdam si Mu Yunfei ng gutom. Hindi naman nagtagal ay may lumapit na oso sa kanya at ito'y mukhang gutom rin. Ang osong ito ay may malaking katawan na may 10 beses ang laki kaysa sa katawan ni Mu Yunfei at hindi nagtagal ay umatake ito sa naglalakbay na Mu Yunfei. Sa pag-atake ng malaking oso na yun ay makikita na may kasama itong hindi mabilang na palaso na mas lalong nagpadelikado kay Mu Yunfei. Ngunit dahil rin sa oso na yun ay nakatulong pa ito para makadepensa sa mga palaso dahil sa laki ng katawan ng oso ay ipinangharang niya ito. Ang mga palaso na nagsulputan ay galing pala sa Chanling Army at pumatay sa malaking oso. Habang natatakluban ng oso si Mu Yunfei ay nakatitig lang si Lin Chanzong habang sakay pa rin ang kanyang kilin. Ilang saglit pa ay itinaas ni Mu Yunfei ang katawan ng oso para hindi na ito madaganan at nagpagpag ng damit para maalis ang mga dumi doon. Ang kilin naman ay umatake ng isang fire breath habang si Mu Yunfei naman ay pumutol ng isang paa ng oso hanggang sa tumama na ang fire breath ng kilin sa kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi tinamaan si Mu Yunfei pero ang pinutol nitong paa ng oso ay naluto sa apoy na nanggaling sa fire breath ng kilin. Sa nangyaring yun ay si Lin Chanzong na mismo ang gumawa ng susunod na atake kaya nag-ipon siya ng lakas sa kanyang kamao at ginamit nito ang sever ang head technique. Kahit na hindi pantay ang kanilang lakas ay lumaban pa rin si Mu Yunfei at sinabayan ng atake ni Lin Chanzong at ginamit nito ang Heavenly Rainbow One Sword.
Noong una ay nakakasabay pa sa lakas si Mu Yunfei kay Lin Chanzong ngunit dahil sa magkaiba sila ng antas ng kultibasyon ay unti-unting natatalo si Mu Yunfei. Hanggang sa tuluyan nitong natalo sa palakasan ni Lin Chanzong at ang espada na hawak nito ay puluhan na lang ang natira. Pagkatapos noon ay sumadsad si Mu Yunfei sa lupa hanggang sa tumama ito sa isang puno sa hinikalayuan. Nagawa naman ni Mu Yunfei na makatayo at ang kanyang espada ay tinapo na lang nito dahil wala ng silbi pero buti na lang ay hindi niya nailuwa ang kinain na oso dahil kung nangyari yun ay masasayang lang ang karne nito. Napansin ni Lin Chanzong na nobility realm ang kultibasyon ni Mu Yunfei kaya nagtanong ito kay Elder Yun ng dating Lin Yun sect na ngayon ay wasak na kung siya ba ay si Wang Feng na sinasabi nito. Ngunit sumagot si Elder Yun na kahit masunog at maging abo ang katawan ni Wang Feng ay makikilala niya ito pero ang taong nasa harapan nila ngayon ay hindi si Wang Feng. Nagsalita naman si Mu Yunfei at sinabing muntika na siyang mapatay ni Lin Chanzong dahil lang sa napagkamala nila itong si Wang Feng. Kahit na napatunayan ni Elder Yun na hindi siya si Wang Feng ay hindi pa rin pinatakas ni Lin Chanzong si Mu Yunfei at pinadapa pa nito sa sahig. Sinabi naman ni Mu Yunfei na hindi talaga siya si Wang Feng habang nahihirapan dahil nakatapak ang kilin sa likod nito. Sinabi naman ni Lin Chanzong na hind nga siya ang pumatay sa anak nito ngunit hindi pa rin makakasiguro kung siya ay isang disipulo ni Wang Feng o hindi. Kaya nagulat si Mu Yunfei dahil sino ba naman ang maglalakas ng loob na patayin ang anak ng Marquis ng Changlin. Hindi naman nagtagal ay nagtanong si Lin Chanzong kay Mu Yunfei kung saan ito nanggaling habang ang kilin naman ay naghahanda para gumamit ulit ng fire breath habang nakaapak pa rin sa likod ni Mu Yunfei. Tumahimik lang si Mu Yunfei at hindi sinasagot ang tanong ni Lin Chanzong kahit na ito ay nasa bingit ng kamatayan. Napansin naman ni Lin Chanzong ang paligid ay malapit sa tatlong empire at dahil sa pamilyar ito sa mga nasasakupan ng Yaori Empire ay sinabi nito kay Mu Yunfei na hindi ito galing sa lugar na iyon. Kaya sumagot si Mu Yunfei na siya ay practitioner galing sa Shenfeng Empire at naroon ito para lang magsanay. Kaya sinabi sa kanya ni Lin Chanzong na ang lakas ng loob nito na pumunta sa Yaori Empire para lang magsanay at hindi ito nangangamba na baka makaharap siya ng malakas na practitioner at mapaslang. Tumawa naman si Mu Yunfei sa sinabi ni Lin Chanzong at sinabing dahil sa training ang ginagawa nito kaya alam niyang may kasamang sugal ang ginagawa niya at kung matatakot siya ay matatawag pa bang training yo. Pagkatapos sabihin ni Mu Yunfei yun ay nag-report naman ang isang sundalo ng Changlin at sinabi nito kay Lin Chanzong na 50 miles ang layo ay makikita nila ang lugar kung nasaan ang Divine Immortal Sect. Nagutos naman si Lin Chanzong na itali si Mu Yunfei at dalhin sa Imperial Capital pagkatapos nilang masira ang Divine Immortal Sect. Matapos maitali si Mu Yunfei ay nagmadali na sila para puntahan ang Divine Immortal Sect. Hindi naman nagtagal ay nakarating na sila sa lugar kung nasaan ang Divine Immortal Sect at si Mu Yunfei naman ay ibinagsak na lang sa lupa habang nakatali ito. Nang makita ni Mu Yunfei ang Divine Immortal Sect ay napangiti ito at ang akala niya ay isang malakas na hidden sect ito para galitin ang Marquis ng Changlin at inaasahan niya na makakatulong para makatakas siya. Hindi nagtagal ay inumpisahan na ng Changlin Army ang pag-atake sa kubo ng Divine Immortal Sect gamit ang mga sibat sa utos ni Lin Chanzong. Habang si Xuanxia naman ay lumabas sa ibabaw ng kubo at naglabas ng isang iron staff na nababalutan ng enerhiya nito. Kahit na maraming sibat ang inihagis ng Changlin Army ay napigilan pa rin ito ni Xuanxia at kahit isa ay hindi tumama sa kubo ng Divine Immortal Sect. Ang Changlin Army naman ay nagtaka kung ano ang lumabas sa kubo na mukhang ipis at nagawang pigilan ang kanilang atake. Narinig ito ni Xuanxia at nagalit lalo dahil hindi lang sa inatake nito ang Divine Immortal Sect kung hindi pati ang Great Demon na tulad niya ay ininsulto ng mga ito kaya ibinalik ni Xuanxia ang kanilang sibat at tumama ito sa Changlin Army. Pagkatapos ay pinalaki ni Xuanxia ang kanyang iron staff na binalutan ng enerhiya at inatake ang Changlin Army. Tinamaan naman ng maraming Changlin Army at namatay ng walang kalaban-laban kay Xuanxia. Hindi nagtagal ay tinutok ni Xuanxia ang pinalaki niyang iron staff kay Lin Chanzong ngunit hindi naman gumalaw si Lin Chanzong habang nakasakay sa kilin. Napagmasdan ni Lin Chanzong ang iron staff ni Xuanxia at tinawag niya itong Xuanxia Demon Stick at nagtanong kung siya ba ang naisil ng Emperor ng Yaori noon na si Xuanxia Demon. Si Xuanxia naman ay nakangiti lang at hawak-hawak ang kanyang iron staff. Pinagmamasdan naman ni Mu Yunfei si Xuanxia habang iniisip kung totoo bang ito si Demon Xuanxia na nagwasak sa Yaori Empire ilang libong taon na ang nakalilipas.
Tinanong naman ni Lin Chanzong si Xuanxia kung paano ito nakatakas doon sa God-forsaken land kung saan nakakulong ang isa nitong katawan. Sabi naman ni Xuanxia na may kayabangan ay kung ang God-forsaken land lang tinutukoy nito ay hindi siya kayang ikulong doon. Sa narinig na pag-uusap ng dalawa ay nag-iisip naman si Mu Yunfei kung ang Divine Immortal Sect ang nagpalaya kay Xuanxia doon sa God-forsaken land. Hindi niya akalain na ang isang maliit na kubo na yon ay may itinatagong napakalakas na nilalang. Si Lin Chanzong naman ay nagbigay ng kasunduan na kung hindi makikialam sa kanyang paghiganti kay Wang Feng dahil pinatay nito ang kanyang anak ay hindi niya ipagsasabi na nakita nito si Xuanxia sa lugar na yon. Sumagot naman si Xuanxia kay Lin Chanzong na magpaalam muna ito sa kanyang Xuanxia Demon Stick bago niya galawin si Wang Feng. Dahil sa hindi nagkasundo ay inatake na ni Lin Chanzong si Xuanxia at habang sakay pa rin sa kilin ay sinabing makakapas lang ito ngayon ng isang demon. Sagot naman ni Xuanxia ay kung gusto niyang mapatay ito ay manahimik muna sabay atake kay Lin Chanzong ng kanyang Xuanxia Demon Stick. Ngunit sinalo ng bunganga ng kilin ang Xuanxia Stick at pinag-apoy ito. Para maalis ang Xuanxia Demon Stick sa bunganga ng kilin ay pinalaki niya ito hanggang sa hindi na kayanin ng kilin. Si Lin Chanzong naman ay umatake na rin ngunit si Xuanxia naman ay sinipa ang kanyang Xuanxia Demon Stick papunta kay Lin Chanzong. Habang hawak nito ang kanyang stick ay naharangan naman ni Lin Chanzong ang kabilang dulo at nabigla si Xuanxia dahil nakadepensa pa rin ito. Sa pagkakataon na ito ay si Lin Chanzong naman ang umatake kay Xuanxia ng kanyang kilin arm at nababalutan pa ito ng apoy. Habang si Xuanxia naman ay ginawang maso ang kanyang demon stick at balak na sabayan ang atake ni Lin Chanzong. Sa pag-atake nila ay hindi inaasahang natalo si Lin Chanzong at nasira ang kanyang kilin arm habang si Mu Yunfei naman ay naitutulak palayo dahil sa malakas na impact ng enerhiya galing sa dalawa. Lumapit si Xuanxia kay Lin Chanzong at tinutukan ito ng demon stick at sinabing sa tingin nito ay hindi sumasang-ayon ang kanyang demon stick sa gusto nitong gawin kay Wang Feng. Nakita naman ni Xuanxia na nakangiti pa si Lin Chanzong kahit na malapit na itong mamatay ngunit nagsalita ang Marquis at sinabing kahit na nakatakas ito sa God-forsaken land ay bumaba naman ang kultibasyon nito mula sa Profound Sovereign Realm at ngayon ay nasa peak lang ng Nobility Realm. Sa narinig ni Xuanxia ay napatawa ito at sinabing kahit na bumaba ang kultibasyon nito sa Nobility Realm peak ay sapat na ito para talunin ang kagaya ni Lin Chanzong na nasa mid-stage Nobility Realm lang. Ngunit biglang gumamit ang kilin ng fire breath kay Lin Chanzong na ikinagulat naman ni Xuanxia at sinabing hindi nito kailangang sunugin ang kanyang katawan kung hindi nito kayang talunin si Xuanxia. Nagsalita naman si Lin Chanzong habang nababalutan ito ng apoy ng kilin na totoong nasa mid-stage Nobility Realm lang ang kanyang katawan ngunit kung ang kilin body nito ang pag-uusapan ay sapat na para matalo si Xuanxia. Dahil sa pagbabagong anyo ni Lin Chanzong ay nakaramdam ng malakas na enerhiya si Xuanxia dahil si Lin Chanzong ay naging Profound Sovereign Realm early stage na. Hindi nagtagal ay umatake na muli si Lin Chanzong habang si Xuanxia naman ay nagulat sa bilis na mayroon ang Marquis. Sa pag-atake na yun ni Lin Chanzong ay nagdulot ng napakalakas na impact sa lugar. Ngunit si Xuanxia naman ay nakaligtas dahil binago nito ang itsura ng kanyang demon stick para makadepensa dahil hindi na nagawang makaiwas ni Xuanxia sa atakeng iyon ng Marquis. Habang nahihirapan si Xuanxia ay nagsasaya naman ang Changlin Army dahil natatalo ni Lin Chanzong ang kinatatakutang demon Xuanxia ng Yaori Empire. Pinilit naman ni Xuanxia na makawala doon kaya pinalaki niya ang kanyang demon stick at si Lin Chanzong naman ay napaalis sa kanyang posisyon. Nagawa namang bumawi si Xuanxia kay Lin Chanzong at sa pagbagsak ng demon stick nito sa lupa ay nagdulot rin ng pagkasira sa lugar na iyon. Ang Changlin Army ay naapektuhan sa lakas ng impact nito. Si Lin Chanzong naman ay nakaligtas at kahit isang gallows ay wala itong nakuha kahit na napakalakas ng pag-atake na iyon. Dahil hindi kayang labanan ni Xuanxia si Lin Chanzong ay umatras ito at naghahanap ng tamang oras para umatake. Ngunit sinugod ni Lin Chanzong si Xuanxia sa pinakamabilis nitong atake kaya si Xuanxia ay hindi na makadepensa at nabubugbog na. Hanggang sa tumama ito sa batuhan at sa pagtama na yun ay sobrang nasaktan si Xuanxia at sa mga oras na yun ay iniisip nito na nagtiis siya sa mahabang panahon para makatakas sa God-forsaken land ngunit baka mamatay na ito doon sa lugar na yun. Habang si Xuanxia ay hindi pa bumabagsak sa lupa ay naghahanda naman si Lin Chanzong para pagumpugin ang dalawang malalaking bato sa katawan ni Xuanxia.
Nadurog na ang dalawang bato at bumagsak sa lupa ngunit ang katawan ni Xuanxia ay hindi makita ni Lin Chanzong. Sa hindi kalayuan ay nagsalita si Xuanxia na huwag na siyang hanapin doon dahil buhay pa ito at malakas pa. Sinagip pala siya ni Elder Ye Gucheng kaya ngayon ay nakaiwas ito sa tiyak na kapahamakan. Nakita naman ni Lin Chanzong si Elder Ye Gucheng at sinabi nito na ang kanilang Divine Immortal Sect ay may tinatago pa palang malakas na cultivator. Si Mu Yunfei naman ay nagtatago sa likod ng maliit na bato habang iniisip na ang isang Demon Xuanxia ay hindi sapat sa lakas ni Lin Chanzong kaya ngayon ay may isa pang mas malakas kaysa kay Xuanxia. Iniisip pa nito kung sino ang nasa likod nitong Divine Immortal Sect para magkaroon ng malalakas na cultivator tulad nila at bakit hindi nito naririnig kahit isang balita ang sect na ito sa tagal na niyang nagsasanay sa Yaori Empire. Kinausap naman ni Elder Ye Gucheng si Xuanxia na ang leader nila ay natutuwa sa kanyang ginawa at pinagpapahinga siya sa Divine Immortal Sect. Sinabi naman ni Xuanxia na si Lin Chanzong ay naparun para paslangin ang leader ng Divine Immortal Sect. Kaya sinabi ni Elder Ye Gucheng na isa yung walang kwentang pag-iisip kaya nagpakita si Elder Ye Gucheng ng malakas na enerhiya sa lahat ng naroon. Kung natatandaan nyo ay pinalakas ito ni Wang Feng gamit ang system dahil inilipat nito ang kultibasyon niya kaya naging profound sovereign realm si Elder Ye Gucheng. Sa mga oras na yun ay naapektuhan lahat ng naroon tulad ni Mu Yunfei. Ang buong Changlin Army at maging si Lin Chanzong ay naramdaman din ang lakas ni Elder Ye Gucheng. Kahit nahihirapang gumalaw si Lin Chanzong dahil sa enerhiyang inilalabas ni Elder Ye Gucheng ay unang umatake ito at hindi inisip na baka matalo siya sa labanan. Iniangat naman ni Elder Ye Gucheng ang kanyang kamay at ginamit nito ang Flying Immortal from Heaven technique at nagsama-sama ang Changlin Army at mga nasirang bagay sa lugar para makagawa ng hugis espada. Nang matapos ang preparasyon ni Elder Ye Gucheng ay inatake na nito si Lin Chanzong na noon ay lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Nadepensahan naman ni Lin Chanzong ang malakas na atake na iyon ni Elder Ye Gucheng. Kaya ilang saglit pa ay si Lin Chanzong naman ang umatake ngunit nailigin ito ni Elder Ye Gucheng. Ginamit naman ni Elder Ye Gucheng ang Human Sword Flying Immortal from Heaven Earth Sword na nagpataas sa malaking parte ng lupa doon kaya si Mu Yunfei, Xuanxia at si Lin Chanzong ay nahuhulog mula dito, si Xuanxia naman habang nahuhulog ay sinagip ang nakatali na si Mu Yunfei at iniisip na isang kakampi ito dahil itinali siya ng kalaban nilang Marquis. Ang tumaas naman na parte ng lupa ay inihulog ni Elder Ye Gucheng kung saan naroon si Lin Chanzong at makikitang napakalaki nito na imposibleng maiwasan. Hanggang sa bumagsak na nga ito na nagdulot ng malaking pagkasira sa lugar habang nagkadurog-durog naman ang bumagsak na parte ng lupa. Hindi nagtagal ay nagpakita si Lin Chanzong ngunit ito ay nahihirapan at nagkaroon nito ng mga pinsala sa buo nitong katawan. Ngunit hindi pa pala doon natatapos ang atake ni Elder Ye Gucheng dahil gusto nitong sundan pa ng isang Flying Immortal from Heaven Sword at naglabasan ng malakas na kidlat mula sa kalangitan at naiipon sa kanyang espada. Ilang saglit pa ay natapos na ang preparasyon ni Elder Ye Gucheng at si Lin Chanzong naman ay hindi pa rin nakaka-recover sa nakaraang atake ay nahaharap sa mas matinding enerhiya hanggang sa ito ay tuluyang tamaan ni Elder Ye Gucheng.